May, ay sorry po. Okay. Nilalamig kasi ako. I'm a breast cancer stage 4 last April 2022. So, syempre, pag wala kang pera, manalangin. So, yun. Bali, na-visual ko po dahil na-sharean po ako ng stem cell. Na-sharean ako ng isang suki na bili sa akin ng Delight. Dumaan lang po siya doon sa area na yun. Then, naluha ko siya ng Delight. That time, diabetes 2 po ako. Ang diabetes, sabi nga po kanina na nag-testimony, maraming complication. So, nakomplika po ako sa kidney ko, baga, and then ang hindi ko talaga na kaya ang breast. So, I surrender all. Sabi ko, Ama, kunin mo na ako. Unang-una, walang pera. Kasi, sa dami na ng komplikasyon, mahina-mahina ng health mo. Kung dadaan ako sa operation, kailangan ko ng pera. So, kailangan ko isang la or ibenta ang bahay ko. But naisip ko, paano mga anak ko saan titira? I'm a solo parent, kawawa dalawa kong anak. So, ang ginawa ko, nag-pray sa Panginoon and I surrender all. Pero, sabi ko, Ama, mayroon po akong natitira sa bahay na pupunan ko sa Delight. Na that time, ang 35,000, ang plan ko po doon is iwanan sa mga anak ko. Sabi ko sa kanila, mahalin nyo ang mga suki natin dahil mabubuhay na kayo dito. Ang bahay, bayad na. So, mabuti na lang, paka-pray ko, umuwi ako, kapitbahay namin, humingi ako ng forgiveness na, Pres, alam mo ba, best friend kita. So, ano man ang mga heartbreaks natin, patawarin mo ako kasi parang hindi natatagal. So, umuwi ako sa bahay, na-dream ko ang nanay ko, pag-higa ako, na-dream ko na, parang nag-itlip lang ako. Nung pag-ganun ko, nakita ko yung brochure na binigay sa akin, na-vision ko yun, kaya tinawagan ko agad yung bumili sa akin ng Delight, na nag-share about dito sa MOA, na nakakapagaling ng kahit anong stage ng re-repair ng damaged organ. So, that time, hindi ako naniwala. Why? Marami na po kasi akong ginamit na other supplement ng mamahal. So, hindi na ako nagbibili. So, talagang tinanggap ko ng kamatayan that time. Pero dahil nga ako din sa prayer ko, nasabi ko, Ama, I have only 35,000. Pero kung pagkakasyahin mo ito, salamat at pagagalingin mo ako. So yun naman ang naisip ko, kaya binalikan ko po yung sabi ko sana ko, kunin mo yung wallet ko. Kasi nung binigyan niya ako, although 2 times po siyang nireject, tinumpi ko po yung brochure. Tinago ko po yun sa wallet ko. So March 15, nag-share siya, niyayaya niya ako dito. March 30, niyayaya niya ulit ako, pero ayaw ko pa rin, iniwan niya ako ng brochure. So that brochure, buti na lang, hindi ko tinapon, and then buti na lang, hindi niya sinabi ang presyo. Dahil kung sinabi niya ang presyo, hindi ko siya tatawagan. Why? The 35,000 is iiwanan ko sa mga anak ko bilang puhunan nila doon sa Delight. Ganon. So, ang galing na pagkakashare sa akin. So, tinawagan mo, nung sinabi na niya ang presyo is 25,600. Ay, ganun ba yung kamahal? Sabi niya, sige, sabi ko, okay lang. Aanin ko naman ang pera. Wala na option wala ka pang pa-opera. So, try ko na lang to. Parang kapit na sa patalim. Then, sabi niya, mag-take daw ako ng 2. Sabi mo, the more stem cell I take, mas mabilis ma-repair ang damage ko sa organ ko. And then, sabi mo, more ang magre-reproduce and then magre-regenerate ng new cell. Sabi ko, pwede ko bang maubos yan na 60? Sabi niya, ay hindi pwede. Sabi niya gano'n. So bumili ako doon sa 1 box na yon. Sabi niya, 2 lang, 2. Pagtalikod niya, uminulit ako na another 3. So, ininom ko 5. Pagkatapos ko ng pagkainom nun, 2 weeks na po ako and then
2 weeks, day and night, wala pa akong tulog dahil sa sakit, and then ang lagnat ko hindi bumababa sa 41.75. So, ang ginawa ko, ininom ko yung another 3. Hindi ko na alam kung ano nangyari. Kinabukasan, parang wala lang nangyari sa akin. Tinayo ko, tumayo, tapos dumiretso na ba nalalig. Wala na akong naramdaman sakit. Yeah. So dahil sa sobrang gutom ko, dahil ang kinakain ko na lang is bird's tray, itlog, and then oatmeal, biniblender ko yun, then sinisip-sip ko na ng malaking kusyon, yung kulay itim. Kasi kahit sa pagkain, hirap na ako. Sinaglang ko na to. So, yun. Sabi ko sana ko, hindi kayo ng manok, magsisigang tayo sa magluto ng kanin. Nakakain ko ako doon. After 3 days na sige ko ang inom ng 555. Pagdating na, April 23 ako nag-start pag-inom. April 26, sumabog po yun. Nung pagsabog, kaya yung sumabog dahil nag-deliver na po ako ng delight eh. Wala na kasi ako nararamdaman. Dahil sa maraming ginagawang kalsada, ang lubak, na ano to, sumabog siya, nagpusa lumabas ang nana at ang dugo. Pagdating ng 29, inunti-unti ko na yung natanggal. Kasi tuyo ng tuyo eh. Di na siya nagnanaknak. So, tuyo ng tuyo, inunti-unti ko nang ginagano. Kamay ko lang, pero inaalkoholan ko. Hanggang sa natanggal ko yun. May, yung palang itim na yun, na natuyo dito, may kadugtong pa po ito, sinlaki ng jackstone na kulay puti, na parang sis ng baboy, matigas. Yun. After nun, umano yun, bumutas. Sabi ko doon sa nagbenta sa akin, "Ma'am, bumutas na po dede ko. Natakot ako, baka lumalim to." Sabi ko, "Sige, tuloy mo lang. Bili naman ulit ako ng another passbook." Yun na po ang pag-member ko po dito ng April 29. Naka-member pa ako ng April 29, 2022. Then nag-start na po ako ng testimony dito. Everyday po yung butas na yun, umangat pataas, tuyo lang tuyo. Sabi ko, kunti na lang. After 3 days, nakinis na siya. Yun, nakinis na siya. And then, dahil may appointment po ako doon sa district ng May 11. Kasi doon nga schedule ko ng surgeon. Pero hindi ko na talaga kaya nagawa din ako ng paraan para makapunta sa Las Piñas doktor. Kaso masyado kong mahal, kailangan ko mag-raise ng 300,000. 35,000 nga lang ang pera ko. So ngayon, pagdating ng May 11, hinanap ng doktor yun, pinapakapapatingin dito mga, "Asa na yung bukol? Asa na suga?" Ay, wala na po eh. "Anong ginawa mo?" Binigay ko po yung flyers. Ayun, umiling-iling na lang ng doktor. Matindi talaga itong stem cell na to. Sabi niya. Yun. So, Dok, biopsy mo pa rin ako. "Ay, bakit ka di biopsy? Wala ka ng bukol." Para sigurado talaga ako na wala ng bukol. Alam mo ba ang gagawin ko sa biopsy? Papasok ko itong karayong, hindi kukuha ko ng laman sa dede mo. Ay, huwag na lang. Yung isa, ultrasound. Sige, ultrasound kita para June 20. Pagdating ng June 20, ang 1.8 times 1.8 times 1.6 cm naging 0.6 times 0.6 times 0.3. Yun na po ang naging bukol ko dito. Pagdating ng October, kailangan full booster. Panibagong, kailangan wala talagang bukol. Kaya, nag-stage 0 po ako, and then cancer-free. The next episode is, because of my breast cancer, naka-tour po ako ng Malaysia. Wow, diba? And then, Thailand. 2 times po sa Malaysia, and then 1 time sa Thailand. But, di pa po natatapos ang senaryo ng buhay ko. Because sa maraming pagkain, doon sa other country at free, natutong mag-sharon, daming, yung ice cream, walang talaga, grabe. Ang chocolate, almond chocolate,
kahit nasa airport na ako, kinakain ko ng kinakain, nakadalawang bottle ako, yung tatlo 1,000. Pagdating na last April 4 lang, pagdating ng April 15, duling na po ako. Hinang-hina ako. Pagdating sa district ulit, public hospital, 500 po ang sugar ko. Wow. Ay, kinain mo ba naman lang? Pero before that, marami akong tinitake na stem cell. And then, 2 years po akong walang laboratory sa sugar ko. Nakadepend ako talaga lahat sa stem cell. Mabuti na lang, dahil naka 1 star na po ako, may stock po ako ng stem cell. Kaya, nag-555 ulit ako. Kaya pagdating ko doon sa doktor, hindi ko confine kita. Sinasakay na nila ako sa wheelchair. Baka nang madapa ako. Hindi, kaya ko po. Anong klaseng 500 yan? Talagang ito 500 talaga ang tinitest namin sa'yo. Kailangan kang i-confine. Sabi na, sige. Inom ako ng dalawa. Maya-maya, ayaw ko magpa-confine. Baka i-checkan ako dito ng mercy killing. Lalo pag wala kang pera. Mercy killing ka dyan. So, ininom ko dalawa. Test na naman ng doktor. Sabi, 300 na lang. Alas 4 na madaling araw ako nagpadala dahil sa laboratory. Pero pagbigay sa akin ng gamot, pero wala na pa talaga akong doon sa insulin, talagang tinurkan ako. Pero ang metformin po, binubulsa ko. Oo, binubulsa ko. Instead na metformin, stem cell po ang ininom ko. Pagdating ng 10 o'clock ng gabi, 180 na lang po, kaya lang out na kami. Yun. Ngayon, ano may follow-up ka na check-up by next week? FBS, STPT, SBI, SBIC. Sila po yung nag-normalize. Tinignan niyo ulit ang record ko. How about your breast cancer? Sabi ko, stage 0 na po ako, ma'am. Tingnan niyo po, sabi ko. Namamang ko ang doktor. Sabi ko, stage 0 na po ako noong October. Tinignan. How come na mag-stage 0 ka? Hindi ka na chemo, hindi ka rin na-operahan at nandiyan ang daddy mo. Because ka po, ma'am. Because ka po. Minsan namamang ko siya, minsan nag-doktor. Because ka po, ma'am, of stem cell. Ito po ang tinig ko. Ay, maraming fake niya. Sabi ko, meron po legit sa MOA. Bite kita daw. Dahil gano'n. Ang legit ay nasa MOA, sa Telstra reading sa 5D ko. Nandiyan pa legit. Don't buy online kasi yun ay fake. Nasa legit po ako, kaya nakatake po ako ng totoong stem cell. Yun. So, hindi kailangan mong imamo. Kasi, ultrasound lang yan. Imamamo natin. Pero, kailangan bago imamo, ultrasound. So, ang ginawa ko yung ultrasound, stage 0 na po. Sabi niya, imamo ulit. Mamo, stage 0 ulit. Dok, mayroon pa bang mas matinding laboratory sa mamo? Kasi gusto ko rin makasure na talagang free ako. Sabi niya, wala na. Ipit na yun Pinatagilid ko na dede mo Inipit ko pa. Kasi ang style pala, talagang, ang style po doon sa mamo, pag hindi niyo po nakayanan, money back. So, tiniis ko talaga. Kasi gusto ko malaman, wala. Ang una, pag ganon, ang pangalawa, pag ganyan, pinatagilid ang dede ko, inipit ng parang ganon. Yun. So, ang resulta po, stage 0. Ultrasound and then mammogram. Last May 5. Yun. So, ang sabi sa akin ng doktor ulit, kailangan natin another mammo by December. Hindi naman po ako umaayaw sa laboratory dahil doon po natin malalaman kung talagang wala na talaga tayong sakit. So, ang medical science, hindi din pala natin pwedeng alisin yun sa buhay natin. Yes. Ang stem cell, yun ang gagawin natin na mag-repair, mag-regenerate, and then mag-reproduce. Kasi we are belongs from stem cell. We are made from stem cell. So, hindi tayo pwede doon magdepende sa synthetic. Kasi even the
sa doktor, tinanong ko, Dok, ano po ang laman ng amoxicillin? Di po nila masagot dyan. So parang nakakatakot pong inumin ang mga ganon na gamot. So kung dito po tayo umu-okay, dito na po tayo sa stem cell. But huwag din po tayo mag-alis ng pagpapacheck up. Isa pa, naabuso ko rin po ang katawan ko. Kasi I'm a delight vendor in the morning and then I'm a railway advocator in the afternoon. So sabi nga, I'm already 58 years old. Hindi na po ako 30 years old. Na parang ang kursunada ko, ang gusto ko, ang pakiramdam ko, parang 18 years old. Ngayon na nagtitake po ako ng stem cell. Even 58, mayroon pang sakit, may diabetes, and then itong breast cancer, pero wala na pong breast. Yun. And then sabi nga ng mga doktor, once ikaw diabetes, mabilis po makakita ng sakit. So kailangan pa rin natin ang pag-iingat. Although mayroon po tayong stem cell, huwag po natin abusuhin ang katawan kasi experience ko po yun para i-share ko po sa inyo na huwag ninyo akong gayahin ng pag-aabuso sa katawan. And then, overpati. So, to God be the glory po dahil nakapagharap-harap naman po ulit tayo. Salamat po sa stem cell dahil patuloy niya po akong tinutulungan. Okay po.